Ang storyang ito ay pinamagatang Na-in-Love Ako sa Boss Ko. Episode 6 by Gino. Simulan na natin ang kwento. Napabuntong hininga ako. Alam ko ang sagot sa tanong ni Cairo pero hindi ko napagandaan ang mangyayari pala to ngayon. Umayag ka na please. Please, please. Wrong timing ba ako? Huwag mo na akong pahirapan, Prince. Umamin na ako. Oh. Gustuhin mo na lang din kasi ako. Pakiusap naman oh. Nakakahiya na tong ginagawa ko eh. Ako? Totoo ba to? Ako yung gusto mo, sir? Nako, hindi ako naniniwala sa inyo eh. Baka sinusubukan nyo lang ako eh. Handa ka bang panagutan ako, Sir Cairo, kung papayag ako? Ay, hindi pa ako handa, Cairo, pero oo, gusto din kita. Talaga? Yes! 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 Salamat! Para akong nabunutan ng tinik sa dibdib. Ay, ako din naman eh. Hindi pa ako ready pero handa akong sumugal kung ikaw din naman yung susugalan ko. Mahal kita, Prince. Ikaw ang unang halik ko, Cairo. At kung papalarin, ikaw din ang una kong makakarelasyon. Kung aabot man tayo dun. So ano? Handa ka bang panagutan ako? Pareho naman tayong lalaki, di ba? Hindi ka naman mabubuntis. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Kapag napamahal na ba ako sa'yo ng lubusan, mamahalin mo rin ba ako? Pananagutan mo ba yung pagmamahal ko? Naging seryosang tanong ng pananalita ko kay Cairo. Bigla ko kasing naisip ang lahat ng pwedeng mangyari pagkatapos ito. Handa na ba talaga ako? Oo naman. Mahal na nga kita eh. Mahal kita, Prince. Kaya kung ano man yung takot na nararamdaman mo, handa akong panagutan yan. Talaga? Pangako? Oo. Pangako. Bakit ka naiiyak? Wala. Mahal din kasi kita eh. Ang tagal kong itinago to, gagi ka. Ba't kasi ngayon mo lang sinabi? Talaga? Ako din. Matagal na kitang mahal. So, tayo na ha? Wala nang atrasan to. Oo sige. Pero, pwede bang itago muna natin to sa lahat? Hindi naman kailangang malaman ng iba yung tungkol sa atin, di ba? Bakit? Nahihiya ka? Bakit ikaw ba? Hindi ka nahihiya? Nahihiya din. First time ko din kasi ito sa kapwa ko lalaki. Buti ka pa nga, Cairo, may karanasan ka na sa pag-ibig eh. Ako, ngayon pa lang. Ikaw pa lang. Pwede ba kitang halikan ulit, Prince? Sa lips? Sige, pero saglit lang ah. Baka kung ano yung gawin mo sa akin, baka masuntok kita. Grabe ka naman. Susuntukin mo ako kapag may ginawa ako sa'yo? Oo, uupahan kita kaya huwag mo akong pinagtitripan ha. Lapit ka nga dito. Sige pa, lapit pa. Lapit pa. Ayan. Ipikit mo yung mga mata mo. Wait lang. Huwag masyadong matagal ha. 5 seconds lang. Pumakit ka na lang kasi. Tapos ay, naramdaman kong hinaplos si Cairo ang pisngi ko. Sabay sabing, ang ganda mo sa paningin ko, Prince. Parang lahat ng gulo sa isip ko, biglang nawala. Para kang pahinga sa pagod kong mundo. Ang bango mo. Ang lambot ng balat mo. Mahal
na mahal kita, Prince. Tapos ay naramdaman kong hinalikan niya ako. Marahan, maingat, at puno ng pagmamahal. Kaya nagpaubaya ako sa mga halik niya na tumagal ng higit 5 segundo. Mahal din kita, Cairo. Sagot ko sa nasabi niya sa akin kanina. Ikaw iniiwasan mo ako. Ay, tinulugan mo ako matapos mo akong painitin. Nakakasakit ka ng tiyan. First time ko to Normally, nakakascore ako first day pala ng relationship. Yakapin na nga lang kita tapos ididikit ko sa iyo yung ano ko para maramdaman mo. Ano yung matigas? May matigas sa likuran ko. Hala, naku sir, huwag po. Matulog ka, Prince. Matulog ka. Huwag ka magpapadala. Cairo naman Huwag muna kasi ngayon. Hindi pa ako handa. Umihilik na siya. Tulog na yan ang mahal ko? Napagod ba ikaw kanina? Kawawa ka naman. Hayaan mo. Kapag ikinasal tayo, hindi ka na mahihirapan. Sa bahay ka lang. Tapos, magiging housewife. Ang gagawin mo lang, mahalin ako, ipagluluto ako, pakikiligin, tapos magpapaano. Ay, teka lang. Ano ba itong iniisip ko? Parang malayo-layo na yata yung inabot ng imahinasyon ko Kinabukasan. Good morning, Prince. Gising ka na pala. I love you. Ha? Good morning, Cairo. I love you too. Bakit wala kang damit pang itaas? May ginawa ka ba sa akin kagabi nang di ko nalalaman? Ha? Paano ko gagawin yung bala ko tinulugan mo nga ako? Humihilig ka pa nga At saka, kung may gagawin man ako, sisiguraduhin kong gising ka at alam mo. Sorry Pagod lang siguro ako. Inainin mo kasi ako ng beer Teka, anong oras na ba? Maaga pa. Matulog ka pa ulit. Gusto kitang pinagmamasdang natutulog Ang cute-cute mo. Tsaka, ang sarap mong anuhin Sorry Nag-stretching ako Ang sarap kasi ng tulog ko dito sa kama mo. Ang lambot. Gutom ka na ba? Gusto mo ipagluto kita ng breakfast? Nako, wag na, Cairo. Uuwi na ako. Nangako ko sa mga kapatid kong magdadala ng pasalubong Ha? Mamaya ka na umuwi. Dito ka muna please. Paano ba kita mapapapayag? Yakap ba gusto mo? Kiss. Halika nga dito. Hug mo ko. Ayan. Niyakap na kita Mahal kita, Cairo. Pero mahal ko din yung pamilya ko. Huwag naman sanang dumating yung araw na papipiliin mo ko. I understand, Prince. Hindi kita ilalayo sa pamilya mo. Huwag kang mag-alala. At hindi kita papipiliin. Salamat, Cairo At hayaan mo sa susunod. Mapagbibigyan din kita sa gusto mo. Bigyan mo pa ako ng sapat na panahon para mapaghandaan ko. Pero, paano ba kasi ginagawa yun? Ano ka ba? Huwag mo nang tinatanong yun. Basta, pangako,
Sa akin mo ibibigay yung sarili mo ha. Sa akin lang. Wala nang iba pa. Oo, pangako. Sa'yo ko lang ibibigay yung sarili ko, Cairo. Dumating ang araw ng Lunes. Pasukan na naman. Ano kayang nangyari sa dalawang to? Bakit laging sabay na kayong nagla-lunch? Tapos umuwi sabay pa rin kayo? Hinahatid mo pa si Prince after shift, Sir Cairo, ha? Parang may something. Maimbestigahan nga. Ay, kinikilig ako. Ang supladong boss at ang kawawang secretary. Hala! I-report ko ba to sa dad ni Sir Cairo? Hi Barbie! Nag-lunch ka na ba? Ba't tulala ka dyan sa upuan ko? Ay, Prince! Nandyan ka na pala. Di ba sabay kayong lumabas ni Sir Cairo kanina? Nasaan siya? Nagbanyo pa muna. Antayin mo na lang sa loob. Hindi na. Umupo ka muna dito sa tabi ko. Ikaw ha? Anong pinakain mo kay Sir Cairo? Bakit biglang bumait yan? Palagi na siyang nakangiti ngayon. It's a breath of fresh air. Mabait naman si Cairo eh. Ikaw pa nga mismo nagsabi sa akin noon, di ba? Nung tinanggap niyo ako dito. Cairo na lang? Wala nang sir? Aba? Sige na, umamin ka na. May something kayong dalawa, no? Naku, wala Barbie ah. Nasa mood lang siguro si Cairo ngayon tsaka maganda kasi yung returns natin kaya siguro masaya siya. Pangalawa na to. Cairo na lang talaga, ha? Pwes, So, yun ba yung dahilan kung bakit hindi ka na nagsisir sa boss natin, Prince? Munti na akong matumba sa kinaupuan ko. Sa mga nasabi ni Barbie. Patay, hindi ko napansin. Nakasanayan ko na kasing Cairo na lang yung itawag ko sa kanya eh. Kahit sa loob ng opisina. Kami lang naman kasi yung madalas nandito sa area namin eh. Napagkasundoan kasi namin ni Sir Cairo na first name basis kami. Para na din maging mas komportable kaming dalawa sa trabaho. Alam mo naman di ba na mas okay kung hindi tayo natatakot sa boss natin? Lagot ka. Naku, Prince. Huwag ka na lang mag-usisa, Barbie, please. At baka kung ano pa yung masabi ko. Ganun ba? Okay. Madali naman akong kausap eh. By the way, pakibigay kay Sir Cairo tong folder ha. Mamaya pagdating niya. Sige, balik na ako sa kabilang floor. Ikaw nang bahala dito ha. Okay Barbie. Kailangan ko pa bang i-review to? No need. Okay na yan. Akit na ako, Prince. Babu. Sige Barbie. Bye-bye. OMG! May something nga sa kanila. Hihimatayin ako. Hihimatayin na naman ako. Oh my God. Oh my God. Huwag kayong mag-alala guys. Susuportahan ko kayo. Ay, this is so nakakakilig. Sir Cairo and Prince. Oh Barbie, why are you here? Do you need something? Okay ka lang? Kilig! Sir Cairo, nakay Prince na po yung folder ha. Akit na po ako sir. Anyari sa kanya? Paano ba to? Kailangan ko yatang i-endorse to kay dad eh. Kakayanin ko kaya ito ng branch ko? Tamang-tama. Friday ngayon. Uuwi muna ako sa bahay. Cairo? Ano yun? Prince. Halika muna dito.
Uuwi muna ako sa QC ha. Kaya mo bang umuwi mag-isa ngayon? Oo naman. Hindi mo naman ako kailangang ihatid araw-araw eh. Ano ka ba? Ayaw mo bang minamahal kita lagi? Halika nga muna dito. Kandong ka muna sa akin. I need your hug right now. Kailangan ko ng lakas ng loob eh. Naku, Cairo, baka may makakita sa atin eh. May problema ba? Hindi ko napigilang magpakandong kay Cairo. Dahil hinila niya ako at niyakap. Sabay amoy sa balikat ko. Ang bango mo talaga, mahal ko. Wala namang problema eh. May kailangan lang akong ipakita sa dad ko. Ganun ba? Tungkol ba yun sa folder na iniwan ni Barbie kanina? Sorry sinilip ko kasi. Okay lang. Hindi naman confidential yun eh. Hindi naman iaabot ni Barbie yun sa'yo kung hindi pwedeng makita ng iba. Pero Cairo, tatanggapin ba talaga natin yun? Yun na nga eh. Kaya gusto kong makita muna ni Dad. Baka kasi hindi natin kayanin eh. I-endorse ko sana sa main branch. Bakit? Nag-aalala ka ba? Wala. May iba lang kasi akong inaalala. Napabundong hininga ko. Sa dami-dami ba naman kasing advertising company na pwede niyang puntahan? Bakit dito pa sa branch namin? Kinagabihan sa Cafe Jordan. Magandang gabi po. Welcome to Cafe Jordan. Pagbati ko sa customer, nakakapasok lang. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Biglang nanghina ang mga tuhod ko. Gusto ko sanang tumakbo papalayo pero nasa trabaho pa ako. Kaharap ko ngayon ng taong pilit kong iniwasan sa mga nagdaang taon. Welcome to Cafe Jordan, sir. Ano pong order natin? Wala siyang imik sa loob ng halos 1 minuto. Habang ako naman, nakayuko lang. Hindi ko siya matignan ng diretsyo. Takot na ako sa mga sandaling ito. Pero wala akong choice. Ilang saglit pa narinig ko siyang nagbuntong hininga. Ay, nandito ka lang pala. Isang cafe Americano, medium. Coming right up, sir. Bale, 120 po. Cash or card? Credit card. Here. Nanginginig ang kamay ko. Tanggapin ko ang credit card niya. Pagkatapos kong maiprocess ang bayad, iaabot ko na sana. Kaso, hindi ko sinasadyang malaglag ito. Sorry po, sir. Saglit lang po. No need. Ako na. You're still clumsy until today. Sorry po. I'll have your order delivered in 5 minutes. Upo muna po kayo, sir. No. I'll be outside. At my car. Bring it there. Tapos bigla siyang tumalikod. Lumabas at pumasok sa sasakyang nakaparada sa labas ng cafe. Ang galing naman talaga ng timing Kung kailan ako lang mag-isa sa cafe, saka pa itong mangyayari. Paano ba to? Wala akong choice. Kailangan kong ihatid tong order niya. Kumantok ako sa bintana ng likod ng driver's seat. Kung saan nakaupo yung customer ko kanina. Pero imbes na bintana ang bumukas, yung pintuan mismo yung binuksan niya. Get inside. Sorry po sir pero may trabaho pa po ako I don't see any other customers here. Sorry po talaga pero may gagawin pa po kasi ako sa loob. Ito na po yung order niyo. I said, get inside. Bigla ako nataranta at walang nagawa kundi ang sumunod sa utos niya.
Pumasok ako sa loob ng sasakyan habang siya naman ay umurong sa may bandang kanan. Sa harapan ng sasakyan ay ang driver niyang nakaputing polo at may kung anong earphone na nakabit sa kanyang tenga. Ganito siya. Kahit noon pa. Kaya naman, sobrang takot na takot ako sa kanya. Magpahanggang sa ngayon. Kahit na 18 na ako, hindi ko pa kasi nagagawang kalimutan ang lahat ng nangyari. Isa to sa mga masasalimuot kong karanasan na pilit kong itinatago sa lahat. Kukunti lang kami nakakaalam dapat nito. Ako, si Inay, si Jamil, at itong taong katabi ko sa loob ng sasakyan niya ngayon. Siguro, may iba pang nakakaalam pa. Pero, hindi ko na sa kilala o matandaan. Bakit ba ako nandito? Tanong ko sa sarili ko. Habang humihinga ng malalim. Ramdam kong napakalamig ng aking mga kamay. At sobrang lakas ng kabog ng aking dibdib. Para na akong iiyak. Pero pilit kong itinago ang aking nararamdaman. Musta ka, Prince? Ang tagal nung huli tayong magkita Tanong niya sa akin. Pagkatapos, niyakap niya ako ng napakahigpit. Meanwhile, sa bahay ng dad ni Cairo. Oh, Cairo. Why are you here? Bakit di ka man lang tumawag muna? Hi, Dad. No, I'm just dropping by to talk about the important matter I told you about sa email kanina. Nandito ba si tita? No, she's out. Hanggang ngayon ba? Hindi pa rin kayo magkasundo? Come on, son. It's been 4 years since your mom passed away. You should learn to accept that your tita is your new mom now. Apologies, Dad, but that's not what I'm here for. It's about this folder. I'm not sure if our branch can handle this deal. Let me see. Akin na yung folder. Matapos ma-review ni Dad ang first few pages ng folder, napahinto siyang bigla. Wow! How did you manage to get this deal? Ang laki nito I really don't know, Dad. Bigla na lang nag-email and I thought it's just a normal advertisement request. When I reviewed the file kanina, I was so surprised. They want billboards all over the country. Endorse ko sana sa main branch for handling No, son. I think this is the moment you've been waiting for. You ready for this? Fast forward, umalis na si Cairo sa bahay ng dad niya. Nakakainis naman Kaya ako nga binibigay sa kanya Dahil mukhang hindi ko pa kaya. God! What if hindi maging successful? Bahala na nga. Pupuntahan ko na lang yung mahal ko. Anong oras na ba? Tamang-tama. Maabutan ko pa siya sa Cafe Jordan. Wait for me, mahal ko Papunta na ako sa'yo. Balik tayo sa Cafe Jordan. Sige po, sir. Balik na po ako sa loob. Okay. I'll see you soon, Prince. Hindi pa ito ang huli. Magkikita pa tayo ulit. Naiintindihan ko po. Matapos ang pag-uusap namin ng customer sa sasakyan niya, bumalik na ako sa loob ng Cafe Jordan. Buti na lang at di masyadong patagal yung nangyari. At wala pang ibang customer na pumasok. Medyo matumal talagang kape sa mga ganitong oras. Tulog na kasi siguro yung karamihan. At malapit na mag-alas 12 ng hating gabi. Unti-unti na ako nagliligpit sa loob. Dahil maya-maya pa, nagsasarada na ako at uuwi na. Sobrang bigat ang dibdib ko.
Gusto ko na talagang umiyak pero panigurado tulog na si inay tsaka yung mga kapatid ko ngayon. Si Cairo naman, umalis. Kailangan ko na may mayayakap sana ngayon eh. Ayoko ng ganitong pakiramdam. Yun bang parang mag-isa ka na lang sa mundo? Nung saktong magsasarado na sana ako, may narinig akong may kotseng pumarada sa harap ng cafe. At nang makita ko yon, mabilis akong tumakbo palabas. At niyakap ang taong lumabas mula sa sasakyan. Ang taong pinakamamahal ko. Si Cairo. Cairo! Paano mo nalamang kailangan kita ngayon? Ha? Anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Ilang oras lang mo na ako nawala eh. Ganun mo na ba talaga ako kamis? Payakap lang muna ah. Hayaan mo lang muna akong yakapin kita please. Oo naman. Yumakap ka lang. Ano ba kasing nangyari? Fast forward tayo. Okay na ba ang lahat? Pwede na ba tayong umalis, Prince? Oo, Cairo. Okay na. Naisarado ko na yung cafe. Ano ba kasing nangyari? Bakit di mo sabihin sa akin? Halika nga dito. Yayakapin kita. Nagyakapan ulit kami ni Cairo sa loob ng sasakyan niya. At hinalikan niya ako sa noo. Wala. Naalala ko lang kasi si Daddy. Nalungkot lang ako. Lalo pat mag-isa lang ako sa cafe ngayon. Pakiramdam ko kanina, mag-isa na lang ako sa mundo. Nandito naman ako eh. Hindi ka nag-iisa. Prince, palagi mo akong kasama. Cairo, may ipapakiusap sana ako sa'yo eh. Pwede bang dun muna ako matulog sa condo mo ngayon? Kung pwede lang naman. Pero kung hindi, okay lang. Bigla akong nabitawan ni Cairo mula sa pagkakayakap at nagulat niyang sinabing, "Ha? Sa condo? Shit! Nakapaglinis ba ako kanina? Ang daming kalat dun ngayon eh. Nahugasan ko ba yung mga hugasin? Yung mga pinggan? Pero, pagkakataon ko nito eh. Baka ngayong gabi na yung mangyayari. Sige. Uuwi na lang ako, Cairo, kung ayaw mo. Yes, pwede ka naman matulog sa kondo ko eh. Pero, medyo makalat dun ngayon ha. Okay lang ba? Ha? Oo naman. Gusto mo ako na maglinis? Magaling ako maglinis ng bahay. Kung gusto mo, pati ikaw linisin ko eh. Sige ba? May dala ka bang pampalit na damit? Kung wala, pwede mo namang isuot yung mga damit ko eh. Ay, oo nga pala. Wala akong dalang pampalit. Kung okay lang sa'yo na suotin ko yung damit mo eh, wala namang problema sa akin. Basta, wag mo lang huhubarin ah. Fast forward. Sa loob ng condo unit ni Cairo. Ayaw lumambot ng ano ko. Bakit ba kasi tinitigasan akong makita kang suot yung sandot boxers ko habang naghugas ng platong mahal ko? Ay naku, nakakainis. Ang kalat niya, grabe. Bakit nung nakaraan ang linis dito? Ano ba tong taong minahal ko? Napakakalat, Diyos ko. Ilang araw na ba itong mga hugasin niya dito sa lababo ha? Hindi ko na matiis, Prince. Sorry. Bigla akong niyakap ni Cairo sa likod ko habang ako'y naghuhugas ng pinggan. Inamoy-amoy niya ang buhok ko. At nakaramdam ako na para bang may kung anong matigas sa likuran ko. Uy, Cairo! Ano yan?
Mamaya na yan. Pasok muna tayo sa kwarto, mahal ko. Ikaw nandito ako para magpahinga. Hindi ko ba naaawa sa akin? Kaninang umaga pa ako nagtatrabaho. Tapos ngayon, pinagugas mo pa ako ng plato. Hindi mo yata ako mahal eh. Ano ba yan? Pinapakonsensya mo naman ako eh. Mahal kita no? Baliw. Ako na nga dyan. Huwag na. Nawawala naman yung pagod ko sa yakap mo eh. Basta, yakap lang ha. Mamaya, pwedeng may kiss. Pero hanggang dun lang. Sinabi mo yan ha. Baka mamaya, tutulugan mo na naman ako. Oo nga. Eto, kiss ka muna sa pisngi ko. Sabay lapit ko sa pisngi ko sa labi ni Cairo. Kulong pa yung yakap mo sa akin, Cairo. Gusto ko yung mas mahigpit pa. Mahigpit pa? Ayan. Okay na ba? Fast forward. Sa loob ng kwarto ni Cairo. Oy guys excited kayo. Balik tayo sa kwento. Dahan-dahan niya akong inihiga sa kama. Sobrang antok na ako pero may maliit akong sorpresa para kay Cairo. Kaya hinayaan ko muna siya. Hinawakan niya ang kamay ko at marahan niya akong hinilikan. Ramdam ko yung pagod at pagmamahal niya. Inuwanan ko pa siya nang magreklamo siyang wag daw akong pipiglas. Dahil ang sarap daw ng yakap ko. Sa gitna ng mga lambing niya, unti-unti ako napapapikit habang hawak-hawak niya ang mga kamay ko. Hayaan mo lang akong mahalin ka, Prince. Huwag ka na magpumiglas. Hindi ko na mapipigilan to eh. Sobra-sobra na kitang mahal. Ang sarap ng mga labi mo. Ang bango ng hininga mo. Prince, walang ibang pwedeng makaangkin sa'yo. Kundi ako lang, mahal ko. O guys, fast forward tayo ulit Hindi ko na kasi pwedeng i-narrate yung ibang parts nito eh. Magagalit si paring YouTube eh. Sorry na. Balik tayo sa kwento ulit. Siya nga pala, Cairo. Wala ka bang naaalala ngayon? Ano bang meron? Wala ka pala eh. Sandali, may kukunin lang ako sa bag ko. May surprise ako sa'yo. Tumayo ako at kinuha ko ang dalawang bracelet na ginawa ko. Hindi ko kasi alam kung ano yung dapat binibigay kapag maansari eh. Kaya naisipan ko na lang na gumawa ng bracelet. Nayari sa yarn at beads na may nakaukit na mga letra. Pagkatapos, binalikan ko si Cairo sa kama at hinila ang kanyang kamay. Akin ang kamay mo, Cairo. Ano to, Prince? Bracelet. Hindi mo ba nakikita? Happy Mansari, Cairo. I love you. Tapos ay tinignan ko siya. Ngumiti at napansin kong biglang nanlaki ang mga mata niya. Oh shit! I forgot! Mansari ba natin ngayon? Oo. Isang buwan na tayo, Cairo. Pasensya ka na. Hindi ko kasi alam kung anong regalong ibibigay ko sa iyo eh. Huwag mo tong wawala Pinaghirapan ko to ng isang buong gabi. Tinulungan pa nga ako ni Yumi eh. Kasi hindi ako marunong. May nakasulat dyan. Pangalan ko. Prince. Bigla akong niyakap ni Cairo at sorry, Prince. Sorry, mahal ko Nawala sa isip kong araw na to eh. Importante pa naman sa akin to. Sa atin. Ang dami ko naiisip na plano pero yung petsa mismo, hindi ko naisip.
Wala man lang ako maibigay sa'yo. Anong wala? Meron oh. Ito. Tiyanan! Dalawa to. Para sa akin ang isa, tapos sa yung isa. Sige na, isuot mo na sa akin. Ang cute naman ito. May matching bracelets na tayo oh. Nakasulat pa talagang pangalan ko dito sa isa. Cairo, ang sweet mo naman. Inikilig ako. Akin ang kamay mo. Isusuot ko na sa'yo. Ayan. Para na din tayong kunwaring kinasal. Happy Mansari Prince. Tagalan pa natin ha. Tatagan pa natin itong relasyon natin. I love you so much. Masaya kami nakatulog ni Cairo nang magkayakap buong gabi. Hindi na niya sinubukang ipagpatuloy pa yung init ng katawan niya sa akin. Pero napalitan naman ito ng sobrang pagmamahal. Konting oras pa, Cairo ah. Pasensya ka na. Hindi pa ako handa eh. Alright! Happy Monday guys! Kamusta kayong lahat? Namiss nyo ba ako? Kasi ako, namiss ko kayo eh. Grabe no? Ang daming nangyari kina Prince at Cairo ngayong episode 6. From their first real confession, sa mga halik na puno ng kaba at kilig, hanggang sa mga yakap na parang doon lang sila nakakahanap ng pahinga. Pero hindi lang puro kilig. Siyempre may bigat din. Yung biglaang pagbalik ng taong pilit na iniiwasan ni Prince. Makikita mo talaga na kahit masaya na siya kay Cairo, may mga sugat pa rin na hindi pa rin tuluyan naghihilom kay Prince eh. Nako, sino kaya yun no? Any wild guess guys kung sino yung tao na yon? Comment nga kayo sa baba. Gusto kong makita kung tama ba yung hula nyo. I-heart ko kung tama, das thumbs up kung mali. Game. Pero kahit ganun, 'di ba? Isang tawag lang ng puso ni Prince ay na si Cairo eh. Dumating kaagad para yakapin siya. Iba talaga pag mahal ka. Ramdam mo. And that monster bracelet moment, yung simpleng gesture na sobrang punong-puno ng pagmamahal. Walang biro, walang halong arte. Si Prince gumawa ng paraan. Si Cairo naman sobrang na-touch kahit na nakalimutan niya yung date. Ikaw Cairo ha? Pero in fairness, bumawi si Cairo ha, yung yakap, yung halik sa noo at yung tagalan pa natin ha. Uy. Kung ako kay Prince, kahit wala ng gift si Cairo eh. Yung yakap at halik lang, para sa akin, sobra-sobra na yun eh. Kung nag-enjoy ka sa episode na to, lalo na sa mga kilig at iyak moments, don't forget to like, comment, and subscribe. At syempre, isend nyo pa ang mga kwento nyo sa mentomenstories@gmail.com. Malay mo, next time, kwento mo naman ang mabigyan ng buhay dito. Yun lang at maraming salamat po sa patuloy na pakikinig. Hanggang sa muli.